Naranasan niyo na po ba yung matapos kayong bigyan ng isang bagay, ng isang tulong, ng isang pabor, at pasalamatan niyo yung nagbigay ay sinabihan kayo ng, "Yun lang? Thank you lang?" Ano po ang reaksyon ninyo? Nakakabigla, 'di ba? Especially kung totoo or at least akala mo nung una totoo. Nakakabigla yan kasi akala mo walang kondisyon, meron pala. At nakabubuwisit din yan. Kasi para kang sinusumbatan. Yun ngang iba, binabalik na lamang yung ibinigay sa kanila. Sumayin niyo po ang Panginoon, At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka Corazin, kawawa ka Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdarambit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sa sapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naranasan niyo na po ba yung matapos kayong bigyan ng isang bagay, ng isang tulong, ng isang pabor, at pasalamatan niyo yung nagbigay ay sinabihan kayo ng, "Yun lang? Thank you lang?" Ano po ang reaksyon ninyo? Nakakabigla, 'di ba? Especially kung totoo or at least akala mo nung una totoo. Nakakabigla yan kasi akala mo walang kondisyon, meron pala. At nakabubuwisit din yan. Kasi para kang sinusumbatan. Yun ngang iba, binabalik na lamang yung ibinigay sa kanila. Isa nga naman, mag-demand pa mula sa kanila. And besides, yan ba ang pagbibigay? Na kahit napasalamatan mo na, ay may hinahanap, hinihintay pang iba? Napaka-demanding naman ng mga taong ganyan. Mahirap mangutangan ng loob sa mga ganyan. What if, sabihin ko po sa inyo, na ang Diyos din natin ay ganyan? That whenever we thank Him para sa mga blessings na binibigyan niya sa atin, ay parang tinatanong din niya tayo ng, "Yun lang? Thank you lang?" Yan po kasi ang isa sa po pwede nating makita, sa palagay ko lang, sa aking pagninilay, para sa ating ibanghelyong napakinggan, kung saan ang sabi mismo ni San Mateo, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Hindi po siyempre nabanggit dito kung nagpasalamat ba sa kanya ng tahasan ng mga tao sa mga bayang ito na ginawa niya ng maraming mga kababalaghan, pinagpakitaan ng maraming mga milagro. Pero obviously, may hinihintay mula sa kanila si Kristo. Hindi lamang ang kanilang pagte-thank you kung meron man, kundi ang kanilang pagbabagong buhay. Besides, ang ibinigay sa kanila ay hindi lamang simpleng mga blessings. Ang sabi dito, kababalaghan, milagro, ibig sabihin, higit pa sa pangkaraniwan. At ang mga kababalaghan, milagro sa banal na kasulatan, tandaan po natin, ito ay pinangyayari lamang ng Diyos for a very specific purpose. Hindi para magpakitang gilas, hindi para isatisfy ang curiosity ng mga tao, kundi ang ipakilala na si Kristo ay Diyos talaga. So yun ang purpose ni Kristo kung bakit nagbigay siya ng maraming mga milagro at himala sa mga taga Corazin, Bethsaida at Capernaum. But it did not happen. Those miracles did not lead them to conversion. Kaya naghahanap dito ang Panginoon. Yes, napawaw sila, humanga sila, nasatisfy ang curiosity nila sa mga himala at biglagrong ginawa niya. Pero hanggang doon lang, hindi ito nag-lead upang si Kristo ay tunay nilang sampalatayanan.
Unfortunately, ito ay po pwedeng mangyari sa atin kung yung mga blessings na tinatanggap at ine-enjoy natin ay hindi nagli-lead sa atin sa Panginoon natin or do not lead us into a deeper relationship with Him. Kung hindi natin siya mas minamahal, kung hindi natin siya mas pinagkakatiwalaan, kung hindi natin siya mas lalo pang naaalala, kung hindi tayo mas lalong nagpapakumbaba sa harapan niya, kung hindi natin nararamdaman ng ating pangangailangan sa Kanya, nako, hindi malayong whenever we are thanking Him for all His blessings, ay tinatanong din niya sa atin, yun lang? Thank you lang? Pero hindi po ito selfish na pagtatanong. Hindi iniisip dito ni Kristo ang kanyang sarili sa kanyang tanong na, yun lang? Thank you lang? Actually, ang tanong na ito ay para sa atin pa rin. Para pa rin sa kapakanan natin. Magpasalamat man tayo at gumawa man tayo ng higit pa sa pagpapasalamat sa Diyos para sa kanyang mga biyaya. Walang nadaragdag sa Kanya. Tandaan natin yon. Tayong nakikinabang kapag tayo nagpapasalamat at gumagawa ng maraming mga kabutihan para sa Kanya. Tayong pinakamakikinabang kapag tayo lumalapit sa Kanya. Bawat biyaya po kasi na ine-enjoy natin mga kapatid ay dapat maging daan upang tayo mas palapit sa Diyos. Sapagkat kung hindi ay napakalaki ng mawawala sa atin in as much as ang pinakamagandang blessing at pinakamainam na milagro ay walang iba kundi ang ating pagbabago at ang ating pagiging napakamalapit talaga kay Kristo. Magkaugnay yun. Kapag tayo tunay na napapalapit kay Kristo, imposible na hindi tayo magbago. No wonder ang tawag sa Gospel according to St. John sa mga himala at milagro ay signs, mga tanda. At alam natin ang ginagawa ng mga signposts, signs, or tanda. Tinuturo nito ang isang specific na destination or purpose. In the case of the blessings na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ang dapat na maging function nito ay ituro sa atin ang Diyos ay Diyos. Alam naman natin yun, right? Pero ang punto, kung ang Diyos ay Diyos talaga at nagsisink in sa atin yun, hindi po pwedeng hindi tayo sumunod sa kanyang utos. Hindi po pwedeng hindi natin siya mahalin. Nang higit sa lahat, hindi po pwedeng hindi natin panabikan ang ating pagdarasal, ang ating pagsisimba. Baka nga kung maging at home lang tayo na ang isang presidente ng bansa ay nakikipag-usap o gustong makipag-usap sa atin any time of the day. Sa una lang tayo, mag-aalangan. Sa una lang tayo, mag-iisip, hindi ako karapat-dapat. Pero pag lumao na, ma-enjoy mo na yun, kausap ko presidente. Di ba? Diyos pa ba? Ang hindi natin kapanibigang makausap, makaniig, kahit sandali lang. So kung hindi nangyayari sa atin yung kamalayan, disposisyon na yan, ay nako, nawawala ng silbi ang mga signs o ang mga blessings sa buhay natin. On the contrary, nagiging hadlang pa ito, nagiging mga distraction sa atin. In as much as ito na ang mas minamahalaga natin kaysa Panginoon natin. Humihinto na tayo sa mga signs. Hindi na natin napupuntahan yung purpose, yung destination. Ay hindi po maganda yon. Katangahang isipin na yung sign ay mas mahalaga kesa sa tinuturo nito. Pupunta ka ng Lazaret halimbawa, may mga signs, this way to Lazaret. Sabihin mo, dito na lang tayo sa sign na ito. Huwag na tayong pumunta sa Lazaret mismo. Katangahan yon. So katangahan ang umiiral sa atin kapag ang mas pinapahalagahan natin ay yung mga blessings at hindi ang Diyos na nagbibigay sa atin ito. Tuloy ang nangyayari kahit super blessed na tayo materially and with our loved ones, especially with our family, nakakaramdam pa rin tayo ng kakulangan. Ang dami pa rin nating hinahanap. Mabilis pa rin tayong matakot. Napapako pa rin tayo sa kalungkutan, sa pag-aalala. Bakit? Kasi nga, ang mas importante sa atin ay yung mga blessings. Hindi ang Diyos na nagbibigay ng mga blessings. At gayon din naman, no wonder kapag nawala sa atin ang isang mahalagang blessing sa buhay natin, nagkagalit, worse, nagtatampo na tayo sa Diyos. Ay hindi po maganda yon. Hindi po na isa-serve ng mga blessings sa ating buhay ang kanilang primary purpose. Kung gayon. Kaya po sana mga kapatid, para sa mga blessings na tinatanggap natin mula sa Panginoon natin, huwag lang tayong magpasalamat sa Kanya. Mas yakapin pa natin siya. Mas isuko pa natin ang ating sarili sa Kanya. Sana sa tuwing tayo magpapasalamat sa mga biyayang binibigay niya, ma-imagine natin ng Diyos na nagtatanong sa atin, yun lang? Thank you lang? Hindi mo ba ako mas mamahalin?
Hindi mo ba mas isusuko ang iyong buhay sa akin? Hindi mo ba ako mas pagkakatiwalaan? Hindi mo ba ako mas pupurihin? At paano yung mga kasalanan mo? Hindi mo ba ito magagawang talikuran para sa akin? Kasi again, kung talagang mahal natin ang Panginoon natin, mati-turn off na tayo sa mga kasalanan natin. Maaaring hindi tayo maging perpekto, pero magiging mas malaki na ang puwang ng kabutihan sa puso at sa buhay natin kaysa kasalanan. Kaya sana, wag nating sayangin ang mga blessings na binibigay ng Panginoon sa atin. Isang magandang gauge nga po nito ay kapag sa dami ng mga blessings na binibigay ng Diyos sa atin ay umuunti-unti na ang mga kasalanan natin. Maging ang tawag ng kasalanan o tukso ng kasalanan sa atin, nawawalan na unti-unti ng lakas ng dating. Sapagkat kung hindi, again, nawawalan ng silbi ang mga blessings sa buhay natin. Tandaan po natin yung pinagnilayan po natin nung nakaraang linggo, just the other day lang, sinabi natin na ang Diyos naman ay hindi tumitigil sa pagsasaboy ng kanyang biyaya sa atin. Pero hindi po forever ito, ha? Kahit na hindi tayo matabang lupa, yes, binibigyan pa rin niya tayo ng biyaya sapagkat gusto niya na tayo pa rin ay makapamunga. Umaasa siya na mula sa pagiging matigas, mabato at matawag na lupa ay magiging matabang lupa tayo eventually in our lives. Pero sana, mamunga na nga tayo. Sana nga po, huwag na nating sayangin ang mga biyaya niya. Sapagkat tandaan natin, hindi habang panahon ang paghahasik, darating ang panahon ng pag-aani. And when that harvest time comes, sana may anihin ng mabuti mula sa atin. Sana nakapagbago na tayo. Sana minahal na talaga natin ang Diyos ng buong puso. Doon lamang po kasi tayo makapamumunga ng sagana kapag tayo ay tunay na konektado at nagmamahal sa Kanya. Di ba yan ang sabi niya? Hindi kayo makapamumunga ng kayo hiwalay sa akin. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Kung di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya na noon pa man hanggang ngayon ay pinagkakaloob mo. Pasensya na, humingi ako ng tawad sa iyo kung hindi pa rin ako hanggang ngayon tunay na nagbabago, na nandun pa rin yung mga madalas kong ginagawang kasalanan at yung mga kasalanan na alam ko na ikinasasakit ng kalooban mo. Sorry, Panginoon. May kondisyon pala yung mga biyayang binibigay mo sa akin. Pero yung kondisyong yon ay para pa rin sa akin. Sapagkat hamak na mas malaki ang mawawala sa akin kung ikaw ay mawawala sa aking piling. Hallelujah! Hallelujah. Hindi nga naman pwede na makasalanan ako Hallelujah. at sasabihin kong tunay akong nagmamahal sa iyo. Siya'y muling Nagsisinungaling lang ako. babalik Tulungan mo po sa ako. atin. Ma-realize ko. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos.
Jesus, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi nga ba't araw-araw may milagro, yung pagising lamang natin, yung pagiging steady ng mundong ginagalawan natin, hindi nasusunog ng araw, hindi pinagyeyelo ng masungit na panahon. Himala ng lahat ng ito. At araw-araw kahit di natin hingin, binibigay ito sapagkat gusto ng Diyos na mas mapalapit tayo sa Kanya. Ito sana ang maging silbi ng mga biyaya na tinatanggap natin mula sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.